Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Wallace. No joke. She may not like how I answer, but I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Imagine myself cutting his head. Kailangan nga ba mga idol na ma-impeach si Sara Duterte? Sa usaping impeachment laban kay BP Sara Duterte ay hati-hati ang opinyon ng bawat sambayan ng Pilipino. Hati-hati ang pananaw patungkol dito. Marami ang dumidepensa at tutol sa pag-i-impeach kay BP Sara Duterte, subalit marami rin din naman sa ating mga kapwa Pilipino ang gustong imbestigahan at managot si Sara Duterte kung sakali man na mapatunayan na siya ay nagkasala. Subalit ano ba mga idol ang mga legal na paraan o hakbang upang maisakatuparan at maganap ang impeachment laban kay Sara Duterte? Ang impeachment mga idol ay hindi para parusahan agad ang isang opisyal, kundi para suriin kung may sapat na batayan na alisin siya sa pwesto dahil sa mga kasong tulad ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang impeachable offenses. Sa kaso nga mga idol ni Sara Duterte, kabilang sa mga pangunahing aligasyon ang mga umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at korupsyon at mga pampublikong pahayag na itinuturing ng mga nag-akusa bilang pagbabanta laban kay Ferdinand Marcos Jr. na ating Pangulo at sa iba pang mga opisyal. Sa kabilang panig nga mga idol ay mariing itinanggi ni Sara Duterte ang mga paratang iginiit ng kanyang kampo na ang impeachment ay politically motivated at walang sapat na legal na batayan. Sa huli ay hindi otomatikong ibig sabihin ng impeachment na may kasalanan ang isang opisyal. Ang layunin ng impeachment trial ay timbangin ang ebidensya at tiyaking nasusunod ang due process bago magpasya ang Senado kung dapat ba siyang makonvict o maabsuelto. At kung mapatunayan nga mga idol na totoo ang mga aligasyon at sapat ang ebidensya ay maaaring may batayan ang impeachment. Kung hindi mapatunayan ang mga ito, hindi siya dapat makonvict. At ngayong inumpisahan na nga mga idol ang impeachment laban kay BP Sara Duterte ay agad na ipinagtanggol nga ng abogado ni Inday Sara Duterte na hindi dapat daw di umano ma-impeach si Sara Duterte dahil si Sara Duterte di umano ay binoto ng sambayan ng Pilipino. 32 milyong katao di umano ang bumoto, kaya naman ito ay mali daw ayon sa abogado ni Sara Duterte. Subalit para nga mga idol sa isang abogado rin na si Luestro, ito ay hindi batayan. Popularity hindi batayan. Ang kasikatan ay hindi batayan dahil ang pagkapasya kung dapat bang ma-impeach si Sara Duterte ay nakabatay di mano sa ebidensya at sa konstitusyon, hindi lamang sa popular na opinyon o sa politika. As I have mentioned, Your Honor, Rule 7, the lead prosecutor. Rule 9 Is the lead Let prosecutor there not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused to Counsel be for arrested? respondent. kapag nabibili ang katapatan, nawawala ang integridad. At kapag nabibili ang opisyal, nabubudol ang bayan. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. The prosecution asks only this: look at the evidence, listen to the witnesses, examine the records, follow the evidence wherever it leads, judge this case not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. At kagaya nga mga idol ng inaasahan natin na kasing utak nga mga idol ng mga DDS na ito ang abogado ni Sara Duterte dahil hindi niya maintindihan ang paliwanag ni Attorney Luestro na kung saan nga mga idol ay pagbabatayan ay mga ebidensya na kung saan ay magpapatunay na inosente ba o nagkasala si BP Sara Duterte. Pero para dito sa abogado ni Sara Duterte ay ginigit talaga niya na hindi na daw dapat ma-impeach si Sara Duterte. Talagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema. Impeachment is not a purely political proceeding. Kailangan na ayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito.
Kaya naman pala nga mga idol, takot na takot ang kampo ni VP Sara Duterte dahil kapag na-impeach nga mga idol si Sara Duterte ay maaaring mangyari ang mga sumusunod. Number 1, matatanggal siya sa pwesto bilang Vice Presidente. Number 2, maaari siyang madiskwalipika sa paghahawak ng anumang pampublikong posisyon sa hinaharap. Kung ito ang kasama sa hatol ng Senado, kung mangyari ito, hindi siya makakatakbo sa mga susunod na halalan para sa anumang pampublikong posisyon. Number 3, maaari pa rin siyang kasuhan sa korte kung may hiwalay na mga kasong kriminal o sibil na may sapat na batayan. Ang impeachment mismo ay hindi otomatikong nagpapakulong sa isang opisyal. Hiwalay ang mga kasong iyon sa impeachment. Number 4, kapag nabakante ang posisyon ng Vice Presidente, ang Pangulo ay magtatalaga ng kapalit mula sa mga miyembro ng Kongreso na kailangan ding maaprobahan ng mayorya na parehong kapulungan ng Kongreso na boboto ng hiwalay. At kung sakali man mga idol na maabsuelto si Inday Sara Duterte sa impeachment trial, ay mananatili siya bilang Vice Presidente at magpapatuloy sa kanyang termino. At sa kasalukuyang impeachment proceedings nga mga idol, ang mga pangunahing aligasyon laban kay VP Sara Duterte ay ang mga sumusunod. Number 1, maling paggamit ng confidential funds. Inakusahan nga mga idol si VP Sara Duterte na nagkaroon ng irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds habang Vice Presidente pa siya noong kalihim pa siya ng kagawaran ng edukasyon. Number 2, hindi may paliwanag na yaman or unexplained wealth. May aligasyon na may mga ari-arian o yaman na hindi umano may paliwanag batay sa kanyang mga deklarasyon. Number 3, bribery at korupsyon. Kasama sa articles of impeachment ang mga paratang at panunuhol at katiwalaan. Number 4, mga banta laban sa Pangulo at iba pang opisyal. Subalit ang lahat ng ito mga idol, kahit harap-harapan na sinabi niya sa publiko at kahit kitang-kita na ang mga ebidensya, ang lahat ng ito ay mariing itinanggi ni Sara Duterte. Ang lahat ng paratang at sinasabi ng kanyang kampo na ang impeachment ay may motibong politikal. Subalit ano ba ang magagawa natin sa mga utak ng mga DDS na ito na hindi naman nila paniniwalaan kahit na makatotohanan na ang mga ebidensya na inalalatag laban kay Sara Duterte? Para sa kanila, ang lahat na ito ay mga peke at hindi totoo. Kahit na isampal na sa pagmumukha nila ay hindi pa rin nila ito paniniwalaan. Ganyan ang utak ng mga DDS. Ganyan ang mga utak ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Kaya naman panoorin natin nga mga idol ang video na ito na kung saan ay magpapatunay na ang lahat ng mga paratang laban kay VP Sara Duterte ay totoong pwedeng gamiting ebidensya laban sa kanya. At narito rin nga mga idol, nakapaloob dito ang bawat komento ng mga magagaling na mga lawyer na kung saan ay hindi makapaniwala sa mga sinabing pagbabanta ni VP Sara Duterte, lalong laban na sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Narito nga mga idol ang video at kayo na ang humusga. May kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo o hindi? Opo, yes. Siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan ng COA na hindi kami sundin? It was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them. Due to this Section 11, letter F, undue interference in conduct of proceedings, may I move to cite Attorney Lopez in contempt. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si She may Martin not Romualdez. like No my joke. answer. She may not like how I answer, but I am answering.
Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Imagine myself cutting his head. House members who verified and swore before me, this impeachment complaint is 215 House members. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdiling na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. Hindi naman tayo araw-araw nakakadinig o nakakapanood ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Lumalabas, madaling araw, naka-live siya, online, nakasalampak sa sahig, madilim, parang Blair Witch Project yung dating. At sinasabi niya, sensor nga lang. Bongbong Marcos, paulit-ulit binumura niya yung presidente. Ako, I'm not necessarily a fan of the president. Pero kung titingnan natin yung issue na tama at mali, clearly mali na ginawa yung vice president na pinagmumura yung presidente. At hindi lang yun. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Sinabi niya, kumontak na siya ng papatay. Assassin, in short. Para patayin yung presidente, yung first lady, at yung speaker of the house kung meron daw mangyari sa kanya. pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. Ang claim niya, that was a conditional threat. Pero sa presinto na siya magpaliwanag. Dahil sabi ng mga eksperto sa batas, there's no such thing as a conditional threat. A threat is a threat. Sinabi niya, diba? Kung hindi nga siya Duterte, matagal na siguro kalaboso yan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Bali itong taong to, tinitreta ng presidente, ang first lady, ang speaker of the house. You're the highest elected lawyer. You know what a threat is. Hindi niya pwedeng sabihin na conditional yung threat naman eh. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sinabi ko naman yun na pag namatay ako, habulin nila. But wait a minute. There is no such thing as a lawyer. She must know that there is no such thing as a conditional threat. Once you threat, it is there. Once you give a threat, it is already a crime. Yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kung kayo ang tatanungin mga idol batay sa inyong napanood, ano ang masabi ninyo? Karapat dapat ba na ma-impeach itong si Sara Duterte? At karapat dapat ba siya naparusahan kung sakali nga na mapatunayan na siya ay nagkasala? Ano ang masabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At anong inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinyon sa ating comment section.